Ang pinakamasama, ang mga ulo ng mga nasasakupan ni Golden Cicada ay nagkalat sa sahig sa training room. Sa lugar na basang-basa sa dugo. Walang duda na ito ay isang malaimpyernong tanawin ng kamatayan at pagkawasak. Anong nangyayari dito? Ungol ni Sebastian bago bumangon ang sariwang galit sa kanya. Sino ang pumatay sa kanila? WHO. Gusto kong tingnan ninyo ito kaagad. Umakyat ka sa ilalim nito. Nako. Gulat na gulat ang lahat kaya nanatili silang walang imak. Sa lahat ng Centuria sa Northern Faction. Ang pinamumunuan ng Golden Cicada ay hindi maikakailang pinakamalakas. Ngunit sila ay nabura pa rin sa isang gabi. Isang bagay ang sigurado malamang na napakalakas at brutal ng salarin na nagsagawa ng gayong malamig na patayan. Kung maging ang Centuria ng Golden Cicada ay naging biktima ng pumatay. Paano magkakaroon ng pagkakataong manalo ang isang ordinaryong Centuria? Dahil sa matinding takot at pagkabigla. Hindi narinig ng mga nasasakupan ni Sebastian ang sinabi niya. Hanggang sa paulit-ulit ang kanyang sarili nang sa wakas ay naalis na ang team sa kanilang pagkataranta at nagsimulang magsuklay ng eksena ng may pagkataranta. Hindi nagtagal. Sumigaw ang isa sa mga lalaki. Eto, Sebastian. May nakita akong punit na tela na parang pamilyar. Mabilis. Tingnan ko. Matapos suriin at amuyin ang piraso ng tela na iniabot ng kanyang nasasakupan. Idinagdag ni Sebastian. Ito ay leather, at walang masyadong tao na nagsusuot ng mga damit na gawa sa balat sa Thias Island. Bukod dito, may feminine scent ito. Ang tanging taong umaangkop sa lahat ng pamantayan ay ang Phoenix. Pagkatapos ng palihim na pag-atake niya sa akin kanina, hindi na ako magtataka kung siya rin ang gumawa ng mga pagpatay na ito. Ang mga nasasakupan ni Sebastian, gayunpaman, ay may mga pagdududa. Sa narinig ko, hindi ganoon kalakas ang Phoenix. Walang paraan na matalo niya si Commander Golden Cicada at ang kanyang mga tauhan. Gago ka ba? Siguradong sumalakay si Phoenix kasama ang kanyang mga tropa. Tingnan mo ng mabuti ang eksena. Bagaman, walang anumang bakas ng malaking hukbong yumuyurak. Wala man lang mga senyales na nagkaroon ng malaking labanan. Sa anumang kaso, ang pinangyarihan ng krimen ay lumikha ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Ngunit dahil wala silang ibang mga sospek, nanatiling iginiit ni Sebastian na si Phoenix ang may kasalanan. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung sino ang pumatay. Ang priority niya ngayon ay ang maghayganti at patayin si Phoenix minsan at para sa lahat. With that, lumingon si Sebastian sa mga nahulog niyang kasama at yumuko ng malalim. Golden Cicada. Itinuring mo ang lahat ng naririto na parang mga kapatid mo. At ang pagkamatay mo ay nagpapalungkot sa aming lahat. Huwag mag-alala. Bagaman, maghihiganti kami sa inyo. Ang pumatay ay dadalhin sa hustisya. Bulalas niya. Makinig kayo. Guys, ipaalam sa lahat ng Centuria sa Northern Faction na magkita sa aming base. Oras na para salakayin si Phoenix. Atake Phoenix. Lahat ay tumunog. Matapos mag-alay ng simpleng panalangin para sa mga patay. Nagmamadaling bumalik si Sebastian sa kanyang base. Gayunpaman, sa sandaling umalis sila, dalawang figure ang lumabas sa kalapit na kagubatan. Ang isa sa kanila ay isang malaki at matipunong lalaki na may kumpiyansa. Habang ang isa naman ay matangkad at payat na lalaki na mukhang maamo at takot na takot. Nanginginig ang kanyang mga paa. At hindi nagtagal ay naging malinaw na hinihila siya ng matipunong lalaki. Ang nangyari, ang malaking tao ay walang iba kundi ang kalaban ni Dexter, si Erebus ng Netherworld. Ang isa, kakasamaang palad, ay ang commander ng Centuria ng Northern Faction, Golden Cicada. Nang makita ang dagat ng mga pugot na ulo at dugo, siya ay tinamaan ng isa pang alo ng kawalan ng pag-asa habang siya ay nakapikit. Nako! Ang mga nakakakilabot na brutal na eksena noon ay agad na bumungad sa isipan ni Golden Cicada. Kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay napatay na lahat ni Erebus. Wala siyang lakas ng loob na maghayganti. Nasaksihan niya kung paano nagpakawala si Erebus ng ilang anino upang angkinan ang kanyang mga nasasakupan. Na epektibong ginawa silang mga puppet na maaaring kontrolin ng huli.
Pagkatapos ay ipinadala ni Erebus ang grupo sa silid ng pagsasanay bago inutusan silang putulin ang kanilang sariling mga ulo. Nakakatakot. Ang mga lalaking walang ulo ay nakakagalaw pa rin sa ilalim ng kontrol ng mga anino at nagpatuloy na itambak ang kanilang mga pinutol na ulo sa silid ng pagsasanay. Kabanata 2622. Ngayon, tuwing naaalala ni Golden Cicada ang malagim na pagdanak ng dugo na iyon. Walang alinlangang nakakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Paanong ang sinuman ay magiging napakabagsik at malamig ang dugo? Dapat ang taong ito ay ang demonyo. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang boses ni Erebus. Golden Cicada, tatingin mo ba namatay ang mga nasasakupan mo dahil sa akin? Anong kalokohan yan? Siyempre, ito ay, nakita kong pinapatay niya sila ng sarili kong mga mata. Takabila ng kanyang galit. Mas alam ni Golden Cicada kaysa pukawin si Erebus. Hindi ikaw. Sabihin mo sa akin ang totoo. Oo, walang magawa si Golden Cicada. Ay ikaw pala. Mali. Tagot ni Erebus. Maaaring namatay sila sa aking mga kamay. Ngunit hindi ako ang tunay na may kasalanan. Pinatay ko sila para makumplito ang aking plano. At ang planong ito ay nakatarget kay Dexter Cruz. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay namatay dahil sa kanya. Si Dexter Cruz ang may pananagutan sa pagdanak ng dugo na ito. Bagamat tahimik pa rin ang Golden Cicada, mabilis siyang tumango. Oo. Ano ba naman yan? Niloloko niya ba ako? Kung si Dexter Cruz ang target niya sa lahat ng panahon, ano ang silbi ng pagpatay sa mga tauhan ko? Wala na ba siya sa isip niya? Gusto mo bang maghiganti? Idinagdag ni Erebus. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon kung gusto mo. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Golden Cicada ay tumangala lamang kay Erebus at nanginginig sa takot. Kahit na siya ang commander ng Centurion ng Northern Faction at sanay na siyang kumilos ng mataas at makapangyarihan. Wala siyang kapangyarihan laban sa isang mandirigma tulad ni Erebus. Hindi lamang nawala sa kanya ang lahat ng katapangan. Ngunit natakot din siya sa kanyang talino. Parg! Ano pa bang magagawa ko kundi sumama sa kanya? Kahit na gusto niya akong mamatay. Kailangan kong sabihin na oo. Tagutin mo ako. Gusto mo bang maghiganti o hindi? Tigaw ni Erebus. Gagawin ko ang sinabi mo. Elder Erebus, kung gusto mong maghiganti ako, malugod kong gagawin ito. Kung hindi, hindi ko gagawin. Hindi na kailangang sabihin. Si Erebus ay parehong nilibang at nagalit. Tulala ka ba? Ang iyong mga kaibigan at pamilya ay pinatay. Hindi ba dapat namamatay ka para makaganti? Oo. Siyempre. Gusto ko. Good. Tagot ni Erebus na may kasamang tango. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon na isagawa ang iyong paghihiganti. Ipunan ang lahat ng puwersa sa Northern Faction at salakayin ang Southern Faction. Alisin silang lahat kung kaya mo. Si Dexter Cruz ay masyadong makapangyarihan para sa iyo na harapin. Ngunit hindi mahalaga. Tutulungan kitang harapin siya. Natatakot na tumango si Golden Cicada. Oo. Susundin ko ang utos mo. Elder Erebus, sige na. Sa pamamagitan nito, ang Golden Cicada ay sumuray-suray. Nang makalayo na siya at tiyak na binitawan na siya ni Erebus. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Hay nako, buti na lang nabuhay ako. Baka nabura na ang team ko. Pero natutuwa akong nakatayo pa rin ako. Samantala, naglabas si Erebus ng kakaibang communication device at nagdial ng numero. Natapos ang tawag sa loob lamang ng ilang ring. At hindi nagtagal. Narinig sa kabilang dulo ang boses ng tagapangalaga ng bundok Kosh. Elder Erebus, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Kumusta? Tagapangalaga ng bundok Kosh. Kamusta ang formation mo? Huwag kang mag-alala. Nakaset up na ang basic foundation. Ilang tweaks pa lang dito at doon. At mabuti nang umalis. Sagot ng Guardian. Kapag natapos na ang aking pagbuo sa Mount Kosh, wala na akong problemang matrap si Thea sa loob. Kapag dumating ang oras na iyon, ibibigay ko siya sa iyo. Gusto ko lang yung fortuna na nilamon niya. Sige, tiyaking kumpletuhin ito sa lalong madaling panahon.
Wala na tayong masyadong oras. Kumusta na ngayon ang mga bagay sa Dexter? Ano man ang mangyari, hindi natin siya papayagang gumawa ng anumang banal na sandata. Kung hindi, maaari niyang gamitin ang mga ito para patayin si Thies. Kahit na ang aking pagbuo sa Mount Kush ay isang tagumpay. Ito ay magiging walang silbi kung ang plano ay masira. Makakatiyak ka na hindi siya makakagawa ng anumang armas. Sagot ni Erebus. Nakuha ko na ang kontrol sa lahat ng Spirit Stone sa distrito ng Centuria ng Northern Faction. Ang kasalukuyang mayroon si Dexter ay hindi pa sapat para makagawa ng isang mataas na kalidad na banal na sandata. Hindi lamang ang isang normal na banal na sandata ay hindi makabubuti sa kanya. Ngunit maaari rin itong maging isang pabigat. Alinmang paraan. Hindi ito magiging banta kay Thies. Kabanata 2623. Magandang malaman iyon. Sabi ng tagapangalaga ng Mount Kush. Siya nga pala. Kailangan ko ng maraming Spirit Stones ng Mad-Alien. Ipadala sila sa akin sa lalong madaling panahon. Naiintindihan. Aayusin ko agad. Sagot ni Erebus. Samantala, ang base ni Sebastian ay abala sa napakaraming aktibidad na halos wala ng espasyo para sa paglalakad. Bukod sa Golden Cicada, ang iba pang Centurias ng Northern Faction ay dumating na lahat, na nangangahulugang mayroong higit sa 900 tao. Nang walang karagdagang abala, ang 8 Centurion ay nagtipon sa opisina ni Sebastian para sa isang lubhang kailangan na talakayan. Sebastian, bakit bigla mong pinatawag lahat ng tao dito? Anong problema? Nasaan si Commander Golden Cicada? Bakit wala siya dito? Sebastian, halika na. Ano ang iyong intensyon? Iniisip mo bang palitan si Commander Golden Cicada? Iyon ba, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sebastian. Para sabihin sa iyo ang totoo, si Commander Golden Cicada at ang kanyang buong Centuria ay patay na. Agad na napuno ng nakakatuwang katahimikan ang silid habang hindi makapaniwalang nakatingin ang mga Centurion kay Sebastian. Nako, nagbibiro ka siguro sa amin. Sebastian, hindi yan biro. Hindi ka basta-basta bibitawan ni Commander Golden Cicada kung malalaman niya ang ginawa mo. Sa pagkakaalam ko, walang kalaban sa distrito ng Centuria si Commander Golden Cicada. Eksakto. Kahit si Legates ay hindi makakalaban kay Commander Golden Cicada at sa kanyang Centuria. At saka, mahalaga siya kay Legates, kaya walang paraan na atakihin siya ng huli. Mas mabuting bawiin mo ang iyong mga salita habang kaya mo pa. Sebastian, hindi mo gugustuhing maranasan ang galit niya. Hindi ba, nang marinig ang iba pang mga Centurion? Muling bumantong hininga si Sebastian. Seryoso ako. Bakit ako magbibiro tungkol dito? Nakapunta na ako sa base ni Commander Golden Cicada at, di bale, hindi ko kayang ilarawan ang nakakakilabot na eksena. Maaari mong tingnan ang iyong sarili. Sa sumunod na segundo, nag-play si Sebastian ng isang video na nagpakita ng daan-daang pinutol na ulo sa training room ng Golden Cicada. Matapos panoorin ang video, ang mga Centurion ay natigilan ng hindi masabi. Hay nako, iyan talaga ang mga pinuno ng Centuria ni Commander Golden Cicada. Nabura na ang Centuria ni Commander Golden Cicada. F***, sino ang gumawa nito? Si Legates lang yata ang may sapat na kapangyarihan para pabagsakin si Commander Golden Cicada. Diba? Pero alam nating lahat kung gaano kahalaga si Commander Golden Cicada kay Legates. Walang dahilan para patayin siya ng huli. Batay sa aming pagsisiyasat, mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang pangunahing sospek ay si Phoenix mula sa Southern Faction. Inihayag ni Sebastian. Higit pa rito. Naglunsad siya ng isang palihim na pag-atake sa aking base kanina at labis akong nasugatan. Sigurado akong siya ang pumatay. Phoenix, hindi napigilan ng mga Centurion na ipikit ang kanilang mga mata sa pag-aalinlangan. Sa pagkakaalam ko, ang mga kakayahan ni Phoenix ay hindi dapat isulat sa bahay. Talagang hindi siya kalaban ni Commander Golden Cicada. Bukod dito, ang mamamatay tao na ito ay pinatay din ang buong Centuria. Kailan pa naging malakas ang Phoenix? Tama iyan. Ang mamamatay tao ay kailangang ibang tao. Pag-isipan natin itong muli.
Habang patuloy na nag-uusap ang mga Centurion sa kanilang sarili, may biglang kumatok sa pinto. Agad na nagdilim ang tingin ni Sebastian. Sino yan? Di ba sabi ko wag na tayong istorbohin unless may urgent? Ay it's very urgent. Sebastian, nauutol na sabi ng kampan sa pinto. Nandito na si Commander Golden Cicada. Commander Golden Cicada. Kinikilig na sabi ni Sebastian. Ano? Hindi ba patay na siya? Mabuti at buhay si Commander Golden Cicada. At partikular niyang hiniling na makipagkita sa iyo. Lahat tama. Malapit na ako. Siyempre. Lalo lang nataranta ang ibang mga Centurion. May utang kang paliwanag sa amin. Sebastian, bakit ka nagsinungaling sa amin kung hindi pa patay si Commander Golden Cicada? Dahil buhay pa si Commander Golden Cicada. Ibig sabihin ay ligtas din ang kanyang senchurya. Halika na, isumbong natin ito sa kanya. Hayaan natin ang commander na magpasya kung ano ang gagawin. Upon hearing that, Sebastian hastily explained. Totoo yung video na pinakita ko sa inyo. Nabura na ang senchurya ni Commander Golden Cicada. I guess he must have survived the massacre. The thing is, I was in such a panic that I didn't have time to identify all the heads. Kaya pala ako nagkamali. Halika na. Kausapin natin si Commander Golden Cicada at alamin kung ano ang nangyari. Kabanata 2624. Hindi nagtagal. Sa wakas ay nakita ng grupo ng mga Centurion ang Golden Cicada. Ang hindi nila mapaniwalaan. Gayunpaman, ay kung paano napunta ang kanilang commander mula sa pagiging mataas at makapangyarihan tungo sa pagiging masungit at gastusin. Iisipin nilang pulubi siya kung wala silang alam. Pero sa totoo lang, kahit ang mga pulubi ay mukhang mas malinis kaysa sa kanya. Mapurol ang mga mata ni Golden Cicada habang nakatitig sa lupa. Siya ay walang pag-aalinlangan, na malayo sa kahanga-hangang pinuno na siya noon. Salamat at buhay ka pa, Commander Golden Cicada. Bulalas ni Sebastian habang papalapit sa lalaki. Inangat lang ni Golden Cicada ang kanyang ulo at pinagmasdan ang kanyang paligid. Ang takot sa kanyang mga mata ay malinaw sa araw. Buti na lang at hindi nagtagal ay kinalma niya ang sarili. I'm glad na okay na kayo. Commander Golden Cicada, pumunta ako sa base mo kanina at nakita kong wasak na ito. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Southern Faction. Ito ay ang Southern Faction. Bulong ni Golden Cicada. Ang iniisip na lamang ng kakilakilabot na pagdaloy ng dugo ay nababalisa at nalilito pa rin sa kanya. Pinatay ng Southern Faction ang aking senchurya. Kailangan natin silang lipulin. Ang mga mukha ng mga Centurion ay agad na kumulimlim. Dahil kinumpirma ni Golden Cicada na ang kanyang senchurya ay nalipol at kahit na siya ay muntik ng mamatay. Ang labanan sa Southern Faction ay hindi na maiiwasan. Nangangahulugan din iyon na ang mabuti at mapayapang mga araw ay malapit nang mawala. Masyadong malayo ang Southern Faction. Sabi ni Sebastian na nagngangalit ang mga ngipin. Kami sa Northern Faction ay hindi mahilig sa pag-uudyok ng gulo. Ngunit tiyak na hindi kami tatayo at wala ring gagawin. Pababa sa Southern Faction. Pababa ng Southern Faction. Tumunog ang mga Centurions. Bumalik sa Southern Faction. Si Dexter, Soulwolf, at ang iba pa ay nasa alerto sa buong orasan. Natatakot na ang mga tao mula sa Netherworld ay maaaring maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanila. Kakabutihang palad, maaaring napagtanto ng mga taga-Netherworld na hindi nila maiiwasan ang mapagbantay na mata ni Dexter. Kaya walang naglakas loob na magpakita. Sa ikalawang araw ng kanyang guard duty, biglang nakatanggap ng tawag si Dexter mula sa Killer Wolf. Ang Killer Wolf ay nagtungo sa TS Island upang hanapin si Lacey. Kaya ang katotohanan na siya ay tumatawag ay maaaring nangangahulugang natunton niya ito. Hindi na kailangang sabihin. Si Dexter ay labis na nasasabik. Killer Wolf, nakatanggap ka na ba ng anumang balita tungkol kay Lacey? Pasensya na, Dexter. Wala kaming nakitang bakas niya. Ang sabi, mangyaring huwag mag-alala. Gagawin namin ang lahat para masubaybayan siya. Lahat tama. Ano ang dahilan kung bakit ka tumawag? Oh,
Ito ay dahil natuklasan namin ang mga tao na palihim na nagdadala ng mga spirit stone sa labas ng Thias Island. Tagot ng Killer Wolf, mukhang hindi maganda ang lahat. Kaya gusto kong ipaalam sa iyo. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Ha! Paghahatid ng mga espiritong bato sa labas ng distrito. Hindi yan tama. Ang lahat ng mga bato ay dapat ipadala sa legates o camps north at south, kung saan magagamit ang mga ito upang gumawa ng mga banal na sandata. Hindi sila dapat ilik sa labas ng isla. Sa anumang kaso, sigurado akong mayroong isang bagay na malansa. Hulihin ang ilan sa mga taong nagdadala ng mga bato at tanungin sila. Killer Wolf. Ako, Dexter. Ngunit sa sandaling nahuli ko sila, kinuha nila ang kanilang sariling buhay. Hindi ko man lang sila napigilan. Reklamo ni Killer Wolf. Sabi na nga ba, hindi lahat ng pinaghirapan ko ay walang kabuluhan. Ang mga taong iyon ay umamoy ng negatibong enerhiya at gumagalaw na parang matigas at walang isip na mga zombie. Malaki ang hinala kung nasa ilalim sila ng kontrol ng mga mula sa Netherworld. Nang marinig iyon, napakuyom ang panga ni Dexter. Netherworld na naman. The Asterisk man ito. Tiyak na may dahilan kung bakit dinadala ng mga tao sa Netherworld ang mga Spirit Stone sa labas. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Killer Wolf. Gusto kong mag-concentrate ka sa pagsubaybay kay Lacey. Nakuha ko. Pagka-end ng tawag. Nag-isip sandali si Dexter bago ay dial ang numero ni Xander. Dati ay isang taksil ng Eurasia. Si Xander Keach ay isa na ngayong ferryman para sa Thiasek, na ang trabaho ay nangangailangan ng pagkuha sa mga bagong mananampalataya at pagdadala sa kanila sa Thias Island. Matapos ang huling pagkikita nila ni Dexter, tinulungan siya ng huli. Kaya nangako si Xander ng kanyang katapatan kay Dexter mula noon. Palagi kong iniisip na kailangan ko lang ng tulong ni Xander kapag aalis na ako sa Thias Island. Tino ang nakakaalam na kakailanganin ko ang tulong niya sa lalong madaling panahon. Kabanata 2625. Hindi nakakagulat. Ang tawag ay natapos sa loob lamang ng ilang ring. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mr. Cruz? Magalang na tanong ni Xander. Xander, napansin mo ba ang mga taong nagdadala ng mga spirit stone sa labas ng Thias Island kamakailan? Ha? Mga espiritong bato. Ano ang mga iyon? Nang marinig ang pagkalito sa tono ni Xander, umagalpak ng tawa si Dexter. Oh well, parang hindi niya alam gaya ko. Dahil hindi mo alam yun. Makakalimutan mong tinanong ko. Sandali lang, Mr. Cruz. Biglang sabi ni Xander, kahit na hindi ko alam kung ano ang Spirit Stones. Aminado akong may napansin akong kakaibang mga pangyayari kamakailan. Ipagpatuloy mo. Nakakita na ako ng ilang tao na palihim na nagdadala ng ilang mga bagay patungo sa mga panlabas na distrito. Kahit na wala akong ideya kung iyon ay mga espiritong bato na iyong nabanggit. Anyway, ibibigay ng mga tao ang mga bagay sa isang misteryosong tao. Well, sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila? Natural. Ang impormasyong iyon ay pumukaw sa pagkamausisa ni Dexter. Oh. Anong meron sa misteryosong taong ito? Mystery person siya kasi hindi siya belong sa Thias Island. Tingin ko ay nakalusot siya. Napabalikwas agad si Dexter sa gulat. Ha? Ang Thias Island ay kasing misteryoso nang makukuha nito. At kahit ako hindi ko ito mahahanap kung hindi dahil kay Hawkeye. Hindi ako makapaniwala na nahanap ng isang tagalabas ang lugar na ito at nakalusot pa dito. Hindi siya ordinaryong tao. Sigurado iyon. Kailangan ko ng mga detalye. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa misteryosong taong ito. Udyok ni Dexter. Okay. Pero mahabang kwento. Noong araw, naghukay ako ng isang lihim na lagusan sa isang liblib na sulok ng Thias Island para malaya akong makalabas at makalabas. Dahil sa lokasyon nito, walang paraan na madadapa ito ng sinuman. Ako lang ang nakakaalam kung saan iyon. At saka, kahit na may nakahanap nito, hindi sila makakaligtas sa mga bitag sa loob. Gayunpaman, natuklasan ko kamakailan na natagpuan ng dalawang estranghero ang aking lihim na daanan at matagumpay na nakalusot. Takasamaang palad, tinira nila ang lagusan.
At ito ay naging out of bounds kahit para sa akin. Ang mahiwagang taong iyon, sa paglabas, ay isa sa 2 estranghero na gumamit ng aking lihim na daanan. Ilarawan sa akin ang kanilang mga katangian. Hiling ni Dexter. Dahil doon ay sinimulang sabihin ni Xander kay Dexter ang tangkad at pananamit ng 2 estranghero. Matapos makinig sa mga paglalarawan, hindi nagtagal ay nagkaroon ng magandang ideya si Dexter sa pagkakakilanlan ng mga estranghero. Mula sa inilarawan ni Xander, ang 2 lalaking iyon ay parang guardian ng Mount Kush at Erebus mula sa Netherworld. Oo, sigurado ako tungkol dito. Simula noong araw na kinidnap ni Thea si Lacey, naging mainit ang buntot ng 2 lalaking iyon. Tiyak na nasubaybayan nila si Thea sa isla. Arg! That reminds me. Kung hindi dahil kinuha ng Guardian at Erebus si Lacey na hostage, hindi sana magkakaroon ng pagkakataon si Thies na itaboy siya. Kasalanan nilang lahat kung wala siya. Babayaran ko sila para dito. Xander, gusto kong bantayan mo sila. Malamang mga kaaway ko sila. Ipaalam agad sa akin kung may gagawin silang kakaiba. Naiintindihan. Matapos tapusin ang tawag sa communication device, muling bumaon sa kanyang isipan si Dexter. Mula sa hitsura ng mga bagay, malamang na si Erebus ang may pananagutan sa pagpuksa sa senchurya ng Golden Cicada. Ibig sabihin, ang taong tumatanggap ng Spirit Stone sa panlabas na distrito ay ang tagapangalaga ng Mount Kush. Magtutulungan kaya ang 2 ito para maglagay ng bitag? Well, ang alam ko lang ay pareho silang malaking banta sa Eurasia. At hindi magandang balita ang kanilang pakikipagtulungan. Dapat ko silang durugin bago magtagumpay ang kanilang balak. At sa tingin ko, hindi lang nilipol ng Erebus ang senchurya ng Golden Cicada para sa Spirit Stones. Postahan ako na gusto niya akong iframe bilang mamamatay tao at ipadala ang Northern Faction pagkatapos ako. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko ay aatakihin nila ang Southern Faction sa susunod na mga araw. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na ipinatawag ni Dexter si Apollyon. Apollyon, baka atakihin tayo ng Northern Faction sa mga susunod na araw. Kailangan kong maging mas maingat ka sa pag-aayos ng mga guard duty. Kabanata 2626. Nagsalubong ang kilay ni Lucifer. Maglulunsad ng palihim na pag-atake ang Southern Faction laban sa atin. Bakit nila gagawin iyon ng walang dahilan? Mr. Cruz, mayroon ka bang ebidensya para patunayan iyon? Tumango si Dexter. Siyempre ginagawa ko. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Si Lucifer ay may lubos na pananalig kay Dexter. Kaya agad siyang pumayag. Naiintindihan ko, Mr. Cruz. Sisiguraduhin kong palakasin ang perimeter ng aming base na may mas maraming tauhan. Pinaalalahanan siya ni Dexter. Lucifer, tandaan na sabihin sa mga bantay sa paligid na huwag pigilan ang mga kaaway sa pagsulong. Kung makaharap nila ang mga kaaway na nagtatangkang lumabag sa perimeter, dapat silang umatras kaagad at akitin ang mga kaaway pabalik sa base. Ha? Nalilitong tanong ni Lucifer. Mr. Cruz, bakit gusto nating akitin ang ating mga kaaway sa base? Hindi ko maintindihan kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa amin kung lalabanan namin sila sa aming base. Manalo man tayo, masisira ang ating base. Masyadong mataas ang gastos. Sa tingin ko, dapat tayong lumaban sa kanila na malayo sa ating base. Sagot ni Dexter. Just do as I say. Huwag ka nang magtanong. Hindi nang ahas na suwayan ni Lucifer ang utos ni Dexter at tumango ng husto. Nakuha ko. Ako na ang mag-aayos ngayon. Pagkaalis niya ay dumungaw si Dexter sa bintana sa direksyon ni Thies Island. Ang tahimik na kapaligiran ng Thies Island ay mapanlin lang habang ang isang mabangis na unos ay kumukuha ng lakas sa abot tanaw. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa isang nalalapit na kaguluhan na malapit ng Humanig sa isla hanggang sa kaibuturan nito. Kahangganan ng Southern Faction at Northern Faction. Isang grupo ng mga tao ang sumulyap sa paligid, na nag-iingat na huwag pukawin ang anumang hinala. Lubhang maingat sila, tinitiyak na hindi sila natuklasan. Matapos matiyak na walang tao sa buffer zone, sumipol sila ng malakas,
Hindi nagtagal. Ang kanilang matinis na sipol ay nakakuha ng atensyon ng marami pang tao. At hindi nagtagal ay nagtipon ang isang pulutong ng 900 lalaki. Ang mga ito ay bahagi ng Centuria ng Northern Faction. Ang kanilang pinuno ay ang 10 Centurion. Kasama ang pinaka-nakatatanda sa kanila, ang Golden Cicada. Sa Taiman, maingat na nagsalita si Sebastian para idiin ang bigat ng sitwasyon. Commander Golden Cicada, kung magpasya kang magpatuloy, ito ay isang punto ng walang pagbabalik. Tayo ay tatawid sa turf ng Southern Faction. At kapag nagawa na natin, hindi maiiwasan ang paghaharap. Sigurado ka bang handa ka nang makipaglaban sa kanila? Madiin na tumango si Golden Cicada. Ang Southern Faction ay sumobra sa pamamagitan ng pagpatay sa napakarami sa ating mga kasama. Mapalad kaming nakaligtas. Ngunit hindi namin maaaring payagang kutsain nila kami. Hindi banggitin. Ang kanilang mga plano para sa pagpapawi sa Centuria ay malinaw na sila ay handa na pumunta sa digmaan. Kung uupo lang tayo at tatanggapin ang kanilang pagsalakay, hindi sila magpapakita sa atin ng anumang awa at patuloy silang aatake sa atin. Mas mabuting gumawa ng inisyatiba at maglunsad ng preemptive strike. Nag-isip ang lahat. Oo, tama ka. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi katulad ng kanyang damdamin. Commander Golden Cicada, ang Northern Faction ay dating kapantay ng Southern Faction. Dahil nabura na ang iyong Centuria, natatakot ako na hindi na tayo kasing lakas ng Southern Faction. Kung magkakaroon ng laban, dehado tayo. Malungkot na sumimangot si Golden Cicada. Bakit? Natatakot ka bang pumunta sa labanan? Hindi mo ba papansinin ang mga kasamahan nating nag-alay ng kanilang buhay? Mabilis na nagpaliwanag ang tao. Commander Golden Cicada, humihingi ako ng paumanhin sa aking maling pakikipagtalastasan. Hindi iyon ang balak kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay dapat tayong mag-ingat bago gumawa ng anumang mga desisyon. Mahalagang gumawa ng plano bago makipaglaban upang mapakinabangan ang ating mga prospect para sa tagumpay at mabawasan ang ating mga pagkatalo. Tagot ni Golden Cicada, iyon din ang naisip ko. Pero wala kaming masyadong oras. At saka, hindi tayo lalaban ng mag-isa. Mayroon ding malakas na puwersa sa ating panig. Oh, napukaw ang curiosity ng lahat. Commander Golden Cicada, sino kaya iyon? Sumagot si Golden Cicada. Ang tao ay napakahusay ngunit misteryoso. Tumanggi siyang ipaalam sa akin ang kanyang pagkakakilanlan. Paano ko ba ilalarawan ang lakas niya? Ay, alam ko. Alam mo na ang Southern Faction kamakailan ay nakakuha ng bagong commander. Tama ba? Lahat ay nag-angat ng ulo. Oo, narinig namin na ang pangalan ng bagong commander ay Dexter Cruz. Kabanata 2627. Tumango si Golden Cicada. Oo, si Dexter ang nakipag-partner kay Phoenix para patayin ang Centuria ko. Walang alinlangan na siya ang ating pinakadakilang kalaban. Ngunit siya ay walang kabuluhan kumpara sa makapangyarihan at misteryosong mandirigmang ito na nagkataon na magkaaway siya. Nangako siya, kalahati. Natutulungan kaming makaalis kay Dexter. Kung wala si Dexter, ang Southern Faction ay isang tigre na walang ngipin. Hindi natin kailangang matakot sa kanila. Nang marinig iyon, nagpahinga ang lahat. Magandang malaman na may kakampi tayong mandirigma. Commander Golden Cicada, magmadali tayo at ilunsad ang ating pag-atake. Ang buwan ay nasa pinakamaliwanag nito kaya ang kondisyon ay perpekto para sa isang matagumpay na pag-atake. Kumilos na tayo. Isang maikling tango ang ibinigay ni Golden Cicada. Let's set out. Bumalik sa base ng Southern Faction. Abala siya sa pag-aaral nang maramdaman niya ang isang mahina. Ngunit naramdaman. Negatibong enerhiya na lumalabas sa kanyang direksyon. Na nakita niyang kakaibang kaina-hinala. Sabay-sabay. Pinuntirya ng enerhiya ni Dexter ang negatibong enerhiya habang nanunuya. Tingnan mo lang yan. Iniisip ko lang kung paano kita mahahanap. At narito ka. Iniligtas mo ako ng maraming problema. Tinagmasdan niya ang negatibong enerhiya. Unti-unting gumagapang ang negatibong enerhiya. Na para bang may sariling isip ito.
Papalapit ng papalapit sa isang hindi mapag-aalinlanganang bantay. Tinusubukang pumasok sa kanyang katawan. Bago nito magawa iyon, inilipat ni Dexter ang kanyang enerhiya sa isang hindi nasasalat. Ngunit malakas na martilyo at tinamaan ang negatibong enerhiya ng may malaking puwersa. Sabay-sabay, nawala ang negatibong enerhiya at halos naging transparent. Dahil sa gulat ay mabilis itong napaatras. Nagmamadaling lumabas si Dexter sa kanyang silid para matuntin ito. The asterisk starred. Tumigil ka dyan. Huwag mong subukang tumakas. Mabilis na umatras ang negatibong enerhiya habang sinusundan ito ni Dexter. Makalipas ang kalahating oras, ang negatibong enerhiya ay pumasok sa isang masukal na kagubatan at biglang bumagal. Walang pag-aalinlangan. Naglabas si Dexter ng isang pagsabog ng enerhiya at ganap na winasak ang negatibong enerhiya. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid upang hanapin ang master ng negatibong enerhiya. Biglang, isang ethereal na boses ang kumikiliti sa itaas niya. Tumatawa, Dexter, ang tagal na nung huli tayong nagkita. Hindi na nag-abalang sumagot si Dexter at inilibot ang tingin sa paligid. Dexter, ito ay isang mahaba at mahirap na labanan sa pagitan natin. Kaya sa palagay ko ay oras na upang tapusin ito. Kunin mo ito. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ng negatibong enerhiya ang lumundag sa hangin at pinigilan si Dexter. Agad namang tumalikod si Dexter at tumakas. Si Erebus, na nagtatago sa isang puno, ay hindi maiwasang mapapanganga sa hindi makapaniwala nang makitang tumatakbo si Dexter. Parang may hindi tama. Kilalang kilala ko si Dexter. Kahit alam niyang hindi siya kalaban ko. Hindi siya makakatakas. Bakit bigla na lang siyang tumakbo ng walang pag-aalinlangan? Ang negatibong enerhiyang inilabas ko ay hindi sapat para saktan siya. Ang layunin ni Erebus ay hilahin si Dexter at hawakan doon para mapatay ng Northern Faction ang mga mula sa Southern Faction. Dahil hindi nahulog si Dexter sa kanyang bitag at nakatakas sa halip na makipaglaban sa kanya. Hindi maiwasan ni Erebus na magtaka kung nalaman na ba ni Dexter ang tungkol sa kanyang planong magtagal. Paano nalik ang plano ko? Dapat ko siyang sundan. Gayunpaman, nag-alinlangan si Erebus bago ito ginawa. Parte kaya ito ng plano ni Dexter na magpanggap na tumakas. Paano kung mahulog ako sa bitag niya kung susundan ko siya ng walang ingat? Hindi makapagdesisyon si Erebus, matapos tumakbo palayo. Napagtanto ni Dexter na hindi siya sinundan ni Erebus at huminto siya sa kanyang mga landas upang habulin ang kanyang hininga. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang maskara. At ang mukha na nabunyag ay hindi kay Dexter, ito ay kay Soul Wolf. Sa katunayan, ang Soul Wolf ay nagpapanggap bilang Dexter. Ang totoong Dexter ay nasa loob pa rin ng Southern Faction. Ibinaling ni Soul Wolf ang kanyang balikat upang tingnan ang tahimik na kalawakan sa likuran niya. Ang kanyang tinig ay mahinang bulong habang nagdarasal. Elder Erebus, huwag kang susuko sa akin. Hindi naman ako ganoon kalayo sa unahan. At sigurado akong makakahabol ka. Sa wakas, tulad ng inaasahan ni Dexter, isang alon ng negatibong enerhiya ang mabilis na dumaloy sa kanya. Nag-iwan ng bakas ang Soul Wolf sa lupa at kumari pa ng takbo. Ginawa niya iyon dahil natatakot siyang hindi siya maabutin ng negatibong enerhiya. Kahangganan ng Southern Faction. Ang mga gwardya ay estratehikong nakatalaga sa bawat 50 metro sa pagitan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lugar. Kabanata 2628. Pinalaan ni Lucifer ang mga gwardya na maaaring salakayin sila ng Northern Faction anumang oras at pinaalalahanan silang manatiling mapagbantay at alerto. Nanatiling nakadilat ang mga mata ng mga gwardya. Sila ay alisto at mapagbantay. Na ni minsan ay hindi pinahintulutan ang kanilang sarili na maluwag. Sa pagsapit ng hating gabi, oras na para lumipat ng shift. Unti-unting nagtungo sa istasyon ang ibang gwardya para kunin ang night shift. Walang humpay na humikab ang isang lalaking balbas habang tinatahak niya ang isang poste sa loob ng hukay. Ang gwardya na orihinal na nakatalaga sa post ay hindi nasisiyahan. Gumising ka, what? Isang malubhang pagkakasala ang idlip habang nasa duty ka. Kapag nahuli ka, mas matindi ang parusa sa iyo. Alam ko,
Sagot ni Watt at kalahating pusong iwinagayway ang kanyang mga kamay. Bumalik ka na at magpahinga. Ipinapangako kong walang sino man, kahit isang langaw, ang makakalagpas sa akin. Walang magawa ang matandang gwardya. Naiinis siya kay Watt pero wala siyang magawa. Kahapon, inilipat si Watt sa lokasyong ito upang gampanan ang kanyang mga bagong tungkulin. Gayunpaman, palagi siyang inaantok at nahihirapan siyang manatiling gising. Madalas siyang nakaidlip habang naka-duty daw siya. Ang natitira sa mga gwardya ay nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Dekinas na magkaroon ng Watt sa tungkulin ng gwardya. Na binanggit ang kanyang hindi pagiging angkop para sa tungkulin. Gayunpaman, hindi pinansin ng Dekinas ang mga pagtutol na ito at nanatiling matatag na si Watt ay isang bantay. Napagtanto ng mga gwardya na maaaring may mahalagang koneksyon si Watt at tumigil sa pagsasabi ng kanilang mga pagtutol. Bago umalis, tumalikod muli ang matandang gwardya. Gaya ng inaasahan, nakatulog si Watt, bamantong hininga siya. Umaasang hindi maglulunsad ng pag-atake ang mga kalaban ng gabing iyon. Sa isang kagubatan na hindi kalayuan sa mga gwardya ay nakahiga ang ilang daang lalaki na mula sa Northern Faction. Tinamantala ng mga mula sa Northern Faction ang pagkakataon na itago ang kanilang mga sarili sa kagubatan kapag ang kanilang kaaway ay nagbabago ng shift. Buti na lang at hindi sila napansin ng kanilang kalaban. Inihayag ng Golden Cicada, ang ating mga kalaban ay matibay na pinatibay at hindi madaling makapasok. Mayroon bang sino man dito na may lakas ng loob na alamin ang kanilang mga lugar at tuklasin ang anumang potensyal na kahinaan? Nagboluntaryo si Sebastian. Commander Golden Cicada. Gagawin ko iyan. Magaling akong mag-disguise. Sige. Tumango si Golden Cicada. Dahil iyan. Nakuha ko. Tagot naman ni Sebastian. Mabilis siyang tumakbo sa masukal na kasukalan. Sa isang kisap mata ay nawala sa kanyang paningin. Ang iba ay matiyagang naghintay ng mahigit 10 minuto bago bumalik si Sebastian. Mabilis na tanong ni Golden Cicada. Paano nangyari? May nakita ka bang mga spot na madali nating mapasok? Tumango si Sebastian. May isang hukay sa unahan natin na may nag-iisang gwardya doon. Dapat ay maalis natin siya nang hindi gumagawa ng labis na ingay at pagkatapos ay gamitin ang hukay bilang isang paraan upang makalusot sa teritoryo ng kalaban ng hindi natuklasan. Ito ang aming pinakamahusay na mapagpipiliin. Sige. Nagdesisyon kaagad si Golden Cicada. Papasok tayo sa hukay. Sebastian, tanggalin mo na ang bantay sa loob ng hukay. Napakahalaga ng iyong kontribusyon. Kaya sisiguraduhin kung gagantimpalaan ka sa iyong pagsusumikap. Salamat, Commander Golden Cicada. Masayang sagot ni Sebastian. Dahan-dahan siyang tumalikod. Nag-iingat upang maiwasan ang anumang ingay. At unti-unting nawala sa makapal na palumpong. Napabuntong hininga si Golden Cicada at ang iba pa at nahihirapan. Natatakot na mabaygo si Sebastian sa kanyang misyon. Buti na lang at kakampi nila ang Lady Luck. Maingat na nagpatuloy si Sebastian at hindi nagtagal ay lumapit sa kinatatayuan ni Watt sa hukay. Malakas ang hilik ni Watt. Hindi napapansin ang pagdating ni Sebastian. Gayunpaman, hindi walang pakundangang lumapit si Sebastian dahil natatakot siya na baka ito ay isang bitag. Sa halip, pumulot siya ng maliit na bato at maingat na inihagis kay Watt. Tumama ang maliit na bato sa paa ni Watt. Ngunit hindi siya gumalaw. Mukhang tulog na yata siya. Sa pag-iisip na iyon, tumakbo si Sebastian patungo kay Watt at hinawakan ang kanyang lalamunan. Basag. Agad na pinitik ni Sebastian ang leeg ni Watt. At bumagsak ito sa lupa. Walang narinig na tunog sa buong pag-atake. Sumili si Sebastian ng nakakatakot na ngiti. Ha! Napakawalang kwentang bantay. Tinabi niya si Watt at tumakbo pabalik sa kanyang team. Pagkaalis ni Sebastian, biglang iminulat ni Watt ang kanyang mga mata nang sumili ang ngisi sa kanyang labi. The asterisk starred. How dare you ambush me? Ha! Ako, si Nameless, ay kukuha ng iyong buhay. Sa katunayan, ang bantay na kilala ng iba bilang Watt ay talagang nameless in disguise. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Sebastian sa kanyang team. Kabanata 2629. Team time na nagtanong si Golden Cicada.
Sebastian, paano nangyari ito? Nag-thumbs up si Sebastian sa kanya. Ito ay isang tagumpay. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay isagawa ang ating plano. Magaling. Bulalas ni Golden Cicada. Halatang natutuwa. Napakaganda ng trabaho mo, Sebastian. Pagbalik natin, sisiguraduhin kung gagantimpalaan kita ng maganda. Ngayon, manguna, ang iba pa sa amin ay susundan ka at papasukin sa kanilang base ng tahimik hanggat maaari. Nakuha ko, si Sebastian ang nangunguna sa daan. At ang natitirang bahagi ng Northern Faction ay sumunod na malapit sa likuran. Gumapang sila sa kanilang mga tiyan. Maingat na nagna-navigate sa lupain at nagbabantay sa anumang potensyal na banta. Ang hukay na pinaglagyan ni Nameless ay isang natural na nabuong kanal. Madilim na sa gabi, kaya hindi napansin ng ibang mga gwardya ang mga mula sa Northern Faction na sumusulong sa kanilang base. Ang Northern Faction ay matagumpay na nakalusot sa base ng kanilang kalaban. Ang Golden Cicada ay nagbigay ng makapangyarihang alon. Palibutan ang base. Mabilis na bumangon ang kanyang mga nasasakupan at pinalibutan ang base. Tumingin si Golden Cicada sa base ng Southern Faction at tumikim. Ang Southern Faction ay malapit ng mabura sa kasaysayan ng Theas Island at ako. Si Golden Cicada, ang magiging tanging pinuno ng Centuria. Kasabay nito, walang humpay na hinahabol ni Erebus si Dexter. Para sa ilang kadahilanan, si Dexter ay hindi kasing bilis ng dati. Ilang beses siyang muntik nang maabutin ni Erebus ngunit sa huli ay sumuko. Naging paranoid siya. Bakit ang bagal tumakbo ni Dexter? Tinasadya ba niya ito? Ito ba ay isang bitag na humahantong sa akin kung saan? Parang napakalaking posibilidad iyon. Sa katunayan, si Erebus ay masyadong nag-iisip. Dexter was slower than usual dahil hindi naman siya si Dexter. Siya ay Soul Wolf in disguise. Ang Soul Wolf ay isang ultimate class warrior. Kaya siya ay mas mabagal kaysa sa isang celestial class warrior. Siya ay struggling upang mapanatili ang bilis na ito. Dahil ito ay hindi ang kanyang karaniwang bilis. Ang hininga ni Soul Wolf ay darating sa maikling, mababaw na paghinga. At siya ay napuno ng isang pakiramdam ng lumalaking takot. Masyadong mabilis si Erebus at halos maabutin siya ng ilang beses. Kung maabutin ako ni Erebus at matuklasan kung sino talaga ako, siguradong kukunin niya ang buhay ko. Isa lang akong ultimate class warrior. At siya ay isang celestial class warrior. Kahit gaano ako kalakas, hindi ko siya matatalo. Si Erebus ay hindi isang tanga at dahan-daang napagtanto na may mali. The Asterisk man ito. Ang taong ito ay tila tumatakbo ng buong bilis. Don't tell me hindi siya si Dexter. May gumagaya ba kay Dexter? F*6. Maaaring posible iyon. Naglabas siya ng isang pagsabog ng negatibong enerhiya at itinuro ito sa Soul Wolf. Sabay-sabay na gumanti si Soul Wolf. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Natuklasan kaagad ni Erebus na hindi kay Dexter ang enerhiya. Tama ako. Hindi ito si Dexter. Para may ibang nagpapanggap na siya. Naloko ako. Si Dexter ay nasa base pa rin ng Southern Faction. Ang mga mula sa Northern Faction na pumunta upang salakayin ang Southern Base ay nasa matinding panganib na ngayon. The Asterisk man ito. Paano nalik ang plano natin? Paano nila nalaman na sinusubukan naming i-distract sila? Kasabay nito, pabalik sa base ng Southern Faction. Nagbigay ng commanding wave ang Golden Cicada. Atake! Ang mga miyembro ng Northern Faction ay lumukso sa bangis ng mababangas na hayop nang marinig ang utos. Tumabog sila sa iba't ibang mga silid sa base, na nagbabanta sa kanilang mga espada. Si Golden Cicada ay sumugod din sa isa sa mga silid at walang tigil na inihampas ang kanyang espada sa kama. Gayunpaman, kakaiba, hindi siya nakarinig ng anumang sigaw o helanghing ng dalamhati. Parang may mali, agad siyang sumigaw. Buksan mo ang mga ilaw. Bilasan mo. Buksan mo ang ilaw. Agad na binuksan ng kanyang mga subordinate ang kanilang mga torchlight. Sa sandaling bumaha ang liwanag sa silid. Bumagsak ang puso ni Golden Cicada sa ilalim ng kanyang tiyan. Walang laman ang kama. At walang tao sa paligid.
Walang awang niyang giniba ang kama gamit ang kanyang espada, na iniwan ito sa isang estado ng lubos na pagkawasak. Walang nagtatago sa ilalim nito. Maliit lang ang silid. Kaya ang mga nakatira dito ay maaari lamang na nasa kama o sa ilalim nito. Wala nang ibang mapagtataguan. Hindi niya maiwasang magtaka kung saan sila nagpunta sa kalagitnaan ng gabi. Kabanata 2630. Isang masamang pakiramdam ang biglang sumalubong sa kanya. Tumakbo siya sa katabing silid at nagtanong. May nahanap ka ba? Sumagot ang kanyang mga tauhan. Commander Golden Cicada, pinatay na namin ang mga nakatira sa silid na ito. Nako, nakakagaan ng loob. Nakahinga ng maluwag si Golden Cicada. Sa sandaling iyon, ang kanyang subordinate ay nagsisindi ng sulong sa silid. Halos mahimatay si Golden Cicada sa galit dahil sa nakita. Walang tao sa kama. Tinira lang ng kanyang mga tauhan ang kama sa pamamagitan ng pagpuputol nito ng paulit-ulit. Nagulat ang sundalo. Nasaan ang kalaban? Napatay ba natin sila? Mga tanga. Mga tanga. Ang gintong Cicada ay umungal. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa iba pang mga silid upang tingnan ang mga ito. Walang laman ang lahat ng kwarto. Sa wakas ay napagtanto niya na sila ay nahulog sa isang bitag. Sumirit ang Golden Cicada. Takbo! Tumakbo ka na! Ang mga miyembro ng Northern Faction ay nataranta at mabilis na tumakas sa lugar. Bush! 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 Hindi mabilang na mga talam ang pumailan lang sa kalangitan ng gabi. Mabilis na tumusok sa laman ng mga miyembro ng Northern Faction isa-isa. Bumagsak sila sa lupa. Ang buong Northern Faction ay nabalot na ng takot. Kaya lalo silang nataranta at nagmamadaling tumakbo papasok sa mga silid upang pigilan ang kanilang mga sarili na may pako. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang tunog ng mga yabag. Dahilan para maalarma ang mga miyembro ng Northern Faction na tumingin sa labas ng mga bintana. Lumaki ang kanilang kawalan ng pag-asa nang mapagtanto nilang pinalibutan sila ng mga miyembro ng Southern Faction. Higit pa rito, ang core ng Southern Faction ay binubuo ng mga mamamana na may maraming supply ng mga arrow. Kung ang alinman sa mga kalabang hukbo ay magtangkang tumakas, ang mga mamamana ay magpapaputok ng mga palaso upang maiwasan ang kanilang pagtakas. Sila ay ganap na natigil at hindi makahanap ng anumang paraan palabas. Ang dating commander ng Southern Faction, si Draco, ay mahinang nagpahayag. Golden Cicada, hindi mo ba iniisip na hindi ka magalang na pumunta dito sa kalaliman ng gabi kasama ang iyong mga tauhan na pawang armado ng mga sandata? Itinikom ni Golden Cicada ang kanyang panga. Draco, diretso lang sa punto. Tumawa ng mahina si Draco. Sige, kung ganoon, diretso tayo sa punto. Golden Cicada, tinambangan mo ang Southern Faction sa hating gabi. Ito ay isang paglabag sa aming kasunduan. Ayon sa aming kasunduan, dapat kang sumuko sa amin at yumuko sa aming mga paa. Kung hindi, ang chieftain ay gagawa ng aksyon laban sa iyo. Hindi ko na kailangan pang kumilos. Pumagalpak ng tawa ang Golden Cicada. Labag tayo sa kasunduan. Ikaw ang unang lumabag nito. Inalis mo ang aking senchurya. At halos mamatay ako sa proseso. Kinailangan kong pangunahan ang mga tauhan ko dito para makaganti sa kanila. Wala akong ibang pagpipilian. Paano pa ako makakasagot pagkatapos mong patayin ang aking senchurya? Paano ko haharapin ang mga namatay kong kasama kung hindi ko sila ipaghihiganti? Putol ni Draco. Kalokohan. Hindi pa kami nagpadala ng sinuman para salakayin ka. Mayroon ka bang katibayan upang patunayan na ang Southern Faction ay nilipol ang iyong senchurya? Galit na bumulala si Golden Cicada. Ano pa bang ebidensya ang kailangan mo? Ako ay buhay na patunay ng iyong ginawa. Nakita kong pinapatay mo ang mga tauhan ko gamit ang sarili kong mga mata. Hindi pa ba sapat na ebidensya iyon? Ngumuso si Draco. Sige, may tanong ako para sa iyo. Gaano kahusay ang iyong senchurya? Buong pagmamalaking tumugon ang Golden Cicada. Tinanay ko silang lahat, kaya napakahusay nila. Hindi may kakaila ang katotohanan. At kahit na magsinungaling siya, walang maniniwala sa kanyang mga salita. Nagpatuloy si Draco. Kung gayon,
Maaari ko bang malaman kung sino mula sa Southern Faction ang nagtanggal ng iyong Centuria? Pinag-isipan ito ng Golden Cicada at sinabi sa kanya. Si Phoenix ang nanguna sa kanyang mga tauhan upang lipulin ang aking Centuria. Sa aking pag-unawa, ang Centuria ng Phoenix ay hindi kasing lakas ng sa iyo. Sabi ni Draco, na nakataas ang kanyang kilay. Bukod dito, lumilitaw na walang sino man mula sa Phoenix sa Centuria ang namatay o nasugatan kamakailan. Mukhang napaka-imposible na nagawa nilang puksain ang iyong Centuria nang hindi nagdusa ng anumang pagkalugi. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Nang marinig iyon, ang lahat ay napalingon kay Golden Cicada nang may pagtataka. May sense ang mga sinabi ni Draco. May mali ba dito? Mabilis na inayos ni Golden Cicada ang sarili. Hindi lang ang Phoenix, kundi ang buong Southern Faction na dumating para sirain ang aking Centuria. Napakabilis nang nangyari kaya hindi ko maaninag ng malinaw ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tanging si Phoenix lang ang nakikita ko at nagkamali akong naniniwala na siya ang nangunguna sa pag-atake laban sa amin. Ngunit ngayon sa pagmumuni-muni, ang Southern Faction sa kabuuan ang naglunsad ng pag-atake.